Sa ibang balita naman po, sinibak sa pwesto ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng New Bilibid Prison. Kasunod po yan ng mga nadiskubring anomalya sa loob ng piitan. Bukod sa pagpasok ng mga kontrabando sa Bilibid, talamak din daw ang prostitusyon. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Joseph, kung kailangan daw baliktarin at yugyugin ni Justice Secretary Leila de Lima ang buong NBP, ay gagawin niya raw ito para makuha ang lahat ng mga kontrabandong sa tingin niya ay naroon pa rin hanggang ngayon. At Joseph, kanina immediately after ng ginawang inspection ni de Lima at ng NBI sa loob ng Bilibid sa maximum security prisons, ay inanunsyo ang pagtanggal sa pansamantala sa pwesto ng mga kasalukuyang pinuno nito. Iligal na droga, mga armas, magagarang kuboy, at mga inmate na nakakapag-concert pa. Mismong si Justice Secretary Leila de Lima na ang nagsabi. Will heads roll, ma'am. Definitely. Definitely. But sabi ko nga sa inyo, gusto ko na muna makita yung kabuuan ng resulta nitong operations na ito. Kasunod nito, tanggal muna sa pwesto ang New Bilibid Prison Superintendent na si Roberto Rabo, si Celso Bravo na Assistant Director for Operations, at Davao Penal Farm Superintendent Venancio Tesoro. Ito ay habang gumugulong daw ang investigasyon ng Department of Justice sa maluhong pamumuhay ng ilang big-time inmates sa loob ng kulungan. Questionable raw kasi ang pag-i-issue ng passes para maipasok ang mga gamit sa Bilibid. Bagaman nalulungkot, handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon si Superintendent Celso Bravo. Pero tingin ni Bravo, may gusto raw talagang matanggal siya sa pwesto dahil sa mga reforma di umanong ginawa niya sa loob ng NBP. Ginagampanan ko lang po yung aking tungkulin na yung meron pong magre-request ng ng ganito, may sinusunod pong proseso at yan po ay sinusunod din po naman natin. Kasunod niyan, itinalaga na bilang officer in charge sa NBP si Superintendent Richard Schwartzoff. Si Attorney Rachel Ruelo naman, na hepe ng Women's Correctional ang papalit kay Rabo, habang si Superintendent Geraldo Padilla na ang bagong hepe ng Davao Penal Farm. Ipinakita sa amin ng NBP chaplain ang ilang mamahaling flat screen TV at Italian sofa. Iniwan daw sa chapel ng ilang mayayamang inmates sa Bilibid matapos ang raid ng DOJ at NBI nitong Lunes. Hindi raw ito nakita ng mga taga-DOJ kanina. Sabi ng NBP, patuloy naman ang ginagawa nilang paghahanap sa bawal na gamit sa Bilibid. Pero inamin din nilang inaprubahan nga ang pagpasok ng ilang appliances sa loob gaya ng aircon, computer at TV. Meron din ako in-approve na isang air condition unit, no? At yun po ay donation yun, pinadano sa supply, intended po yun doon sa ospital, doon sa mga nag-undergo ng dialysis. Ang DOJ nagbigay na raw ng deadline sa leaders ng mga grupo sa Bilibid para isuko ang mga kontrabando. Si NBP Chaplain Monsignor Roberto Alaguer, hindi na raw nagulat sa mga nadiskubring gamit, armas at droga. Pero may iba pa siyang ikinababahala, ang prostitusyon. Hindi imposible. Kasi pag may mga ganung concert siya, malaki yan. Maraming mga visitors na papasok eh. Sa dami ng visitors na hindi mo na alam kung sino doon ang legitimate visitors or yung mga talaga maghahanap buhay lang. Meron tinatawag natin sex trade o ganun. Or even magiging parang courier na mga kung meron mang drugs doon. Wala raw nakikitang masama sa concert si NBP Superintendent Rabo dahil bahagi raw ito ng reformation program. Pero ang pagpasok ng mga babae, hindi raw niya alam. Ang pagko-concert po, hindi ko po alam, kasi hindi ko pa naman time yun. Mahirap po kasing mag-akusa sa isang tao na ito ay prostitute, no? At ang alam ko naman po, lahat naman ng dumadalaw dyan ay dumadaan sa proseso. Paiimbestigahan na rin daw ni de Lima kung may ibang opisyal ng DOJ ang nag-aproba ng mga concert sa loob tulad ng kay Kulangco. We will look into that. Kung paano talaga mga nangyayari yan at paano yan, sino nag-authorize at ano yung basis. Ayon sa NBP Administration and Rehabilitation, malaki ang naitutulong ng mga concert sa mga bilanggo. Pero aminado silang mayroon ngang umaabuso. Sana naman makita ng community natin ang kahalagahan ng aming function as a correctional officer. Kasi kami ang nagbabago ng criminal behavior. Kami ang nagpapakahirap dyan. And with very scarce and limited resources, we are trying to give our best to reform them. Joseph, giit ni Secretary de Lima, wala raw masama sa ginagawang pagkanta at pagkatanghal sa loob ng Bilibid. Pero kung ang mga pagkatanghal at pagkantang ito ay posibleng maging daan para sa ibang illegal na bagay at maging daan para sa pagkakaroon ng VIP treatment, ay doon na raw nagkakaroon ng problema. Joseph? JP, question.
Alam mo, yung ganyan na kalakaran sa Bilibid, pag na-cover mo siguro in the past, no, talagang parang open secret. Parang bakit ngayon talaga puspusan yung DOJ sa paglilinis kumbaga ng NBP? Alam mo, Joseph, ang talagang naging start nito ay ayon sa ating mga nakapanayam na rin, ay sunod-sunod yung mga sumulat at tumawag sa tanggapan nitong si Secretary de Lima at ng NBI na di umano nagaganap ang mga ganitong katiwalian at VIP treatment sa loob. At simula nga doon ay nagkaroon sila ng private o kumbaga intelligence report at nung nakahanap sila ng tamang pagkakataon ay doon na nga nila ginawa yung kanilang raid. Pero kung doon sa question kung bakit ngayon lang ginawa at bakit hindi pa noon, tanging siguro ang Justice Secretary lang ang makakasagot niyan sa ngayon, Joseph. JPC Father Olaguer, ano kaya yung pananaw niya tungkol naman dun sa mga gang sa loob ng Bilibid? Sa kabilang banda kasi ay may nagsasabing pinapanatili raw nito yung kaayusan sa loob. Siyempre yung control dun sa mga miyembro niyan. Ano yung tingin niya dyan? Actually, Joseph, alam mo, yung gang, they actually call it leaders and barangay now. Yun yung mga term nila doon. Ayaw na nilang tawaging gang yan ngayon. At sa ating, ayon kay Monsignor Oliver, ang tingin niya dyan ay ito ay maganda kung dahil napapanatili nito yung kumbaga nagkakaroon ng samahan yung bawat grupo, nagiging competitive sila kung sa magagandang bagay kasi may mga sports activity na rin dun sa loob. Meron na ring mga musical competition at meron na ring mga kumbaga iba't ibang pagnegosyo at even may mga sari-sari store pa nga sa loob. Maganda raw yun kung ito ay nagagamit sa magandang bagay. Pero kung papasok nga yung pagiging VIP treatment at papasok nga yung mga tinatawag na gang war, doon nga medyo nga nag-aalangan itong si Monsignor Olaguer at nagagamit nga rin daw, di umano, yung mga concert na yan sa pagpasok ng mga iba pang illegal na gawain na at pinagsususpetsahan nga dyan na Joseph yung prostitution. Alright, maraming salamat, JP Soriano.